Tara, mamasyal tayo sa Ilocos. Let's go! Pero bago yan, ito nga yung mga kaganapan namin bago umalis. Dahil 30 and 31 nga nasa Ilocos kami, nag-prepare na kami ng mga pwedeng mahanda sa New Year. Bumili na nga si Dada ng mga prutas tapos gumawa na rin siya ng Shanghai. Nagpagawa din pala si Tito ng Grahams kaya ito, prepare ko na din. Anyway, meron na palang face mask si Holly. Nakakatawa kasi finally nakahanap na rin ako ng kasya sa mukha niya. Syempre kung gusto niyo nito, punta lang kayo sa TikTok shop ko. Ito nga at may dumating na naman gift para kay Holly galing kay Kuya Teo. Syempre open ko na din at baka abutan pa ng New Year to bago mabuksan. Super cute na dress pala yung regalo nila. 9 o'clock ng gabi pala kami aalis kaya ito habang naghihintay naglalaro si friend at saka si Holly. O alam nyo na kagad kung sino ang kasama namin sa Ilocos. 6 to 8 hours nga daw ang biyahe kaya good luck talaga sa amin. First time namin babiyahe ng malayo. Dumaan lang din kami muna dito sa McDo kasi hindi pa kami nakakain ng gabihan. Habang si Holly ayan, super sarap na ng tulog niya. Medyo matraffic nga rin dahil marami din bumabiyahe papuntang probinsya. 6 AM nakarating na kami sa Ilocos. Pero malayo pa din sa pupuntahan namin talaga. Very good naman si Holly kasi buong biyahe tulog lang din talaga siya. Bale dito pala yung first stop namin. Grabe mga mare, sobrang gandang simbahan nito. Tignan nyo naman, likod pa nga lang nakakapangilabot na. Ito pala ang setup namin ni Dada. Siya ang nagbubuhat kay Holly kapag nagva-vlog ako. Bale ito pala yung San Agustin Church dito sa Paway, Ilocos Norte. Hindi ko nga akalain na makakarating ako dito. Ito si Holly, tuwan-tuwa ako sa kanya. Dala-dala niya yung baby doll niya. Syempre nagpicture-picture muna kami dito sa labas ng simbahan. Ayan yung mga ninang ni Holly na lagi nag-aaya sa amin umalis talaga. Grabe, sobrang ganda dito at ang lamig nga ng hangin. Feeling ko nasa Baguio kami. Tirik na tirik yung araw niya pero malamig yung hangin. Eto at may mga nagtitinda nga rin ng mga souvenir at pasalubong dito. Bumili lang din si Dada ng magnet. Tapos super nice ng Bougainvillea dito. Ayan si nanay magpapapicture na. Syempre bilang ito yung first stop namin, dito na rin kami kumain ng breakfast. O diba bongga, picnic sa Paway. After nito, ito pala yung next stop namin sa Sand Dunes. Syempre sumakay na din kami ng 4x4. Eto si Dada at siya na nga ang nagbantay kay Holly para makasama ako sa road trip. Syempre, for the content ang first son. 2,000 pala yung bayad dito mga mare at 5 to 6 persons yung pwedeng sumakay. Grabe mga mare, una pa nga lang talaga napapanghiwi na ako. Masaya siya mga mare pero kung mahihiluhin ka, negative ka dito. Etong mga kasama nga namin parang chill lang at ayan, kakaway pa nga. Syempre, pinagpatuloy na rin namin ang road trip at talaga naman ilang beses kayong paiikutin at patatalbugin dito. Nakakatawa nga din yung view niya kasi para kayo nasa GTA na laro. Oh, alam nyo ba yun mga batang 90s? Mukha nga lang din hindi mahirap yung mga dinadaanan mga mare pero pag nandito kayo grabe nakakakaba talaga. Eto at feeling ko nga dadaos-dos yung sasakyan namin, nakakaloka. Nag-stop din muna kami dito sa view deck. Ang ganda nga ng view kasi dagat na pala yung kabila nito. Syempre hindi rin namin pinalampas itong Sand Dunes slide. Eto at nauna na nga si Tito Da. Next naman si Tito Maki o diba super bongga, mga nakataas pa ang kamay. Si Ate Sophie nga din o diba ang tapa. Next naman si Nanay JM at tignan nyo naman super pretty ng landing niya. Next naman si Ninang May pero hanggang dito na lang ang ipapakita ko sa inyo. At least kahit sa video napigilan natin ang mangyayari sa kanya. Char! Eto nga sa Ate Sophie umisa pa. Syempre hindi magpapahuli ang inay nyo. Tignan nyo naman kapit na kapit. Takot na takot mahulog yarn. Next naman si Tatay Raymond at ang ganda rin ng landing niya. Eto naman ka-work ni Tito Da para nag-aalinlangan pa. Last but not the least itong driver namin na si Kuya TJ. O diba super enjoy. May nagpalipad nga din ng drone dito mga mare at sakto naman na kami lang yung tao dito sa Sand Dunes. Kaya meron kami mga clips na nakuhanan niya na nakasakay kami sa 4x4. Nahingi nga din namin yung Facebook page niya kaya i-upload natin dito kapag meron ng copy. After namin mag-slide eto at nagpatuloy nga kami ulit sa road trip. Mas grabe na nga ito mga mare, talagang sumakit yung mga braso ko. Anyway, ito pala yung next stop namin sa lighthouse. Grabe, sobrang ganda ng view dito. Pwede din kayong sumakay ng tricycle pakyat dun sa lighthouse. Bali 10 piso yung bayad niya kada tao pero kami naglakad na lang kami para ma-enjoy namin yung view. Mga nasa 300 meters lang naman ang lalakarin nyo. Tanghali din kami umakyat dito mga mare pero sobrang lamig talaga ng hangin. Syempre bago kayo makaakyat sa loob, meron din kayong babayaran na 10 piso para sa entrance. Libre yung mga bata pati yung mga senior. Tapos eto may mga makikita rin kayong mga lumang gamit sa loob. Sayang nga din dahil sarado na yung lighthouse, hindi na daw pwedeng akyatan ngayon. Kaya nagpicture-picture na lang din kami dito. Kapag umakyat kayo sa hagdan, mas lalo nyo makikita yung view. Ayan si Holly, super tulog nga siya. Meron nga ding wishing well dito. Syempre hindi na tayo nagpahuli mag-wish. At ito yung view mga mare, grabe, super ganda, diba? Kung hindi ka pa nakapunta dito, eto at itutour na lang kita. Bumili nga rin kami ng ice candy dito, 10 piso lang, super sarap pa. Meron din palang tindahan ng mga souvenir dito kapag bumaba na kayo. Ang cute nga din na nakita na sombrero ni Ate Sophie. Nagandahan nga din ako sa kulay niya, kaya ayan, binili ko na para kay Holly. Syempre, bumiyahe na rin kami para sa next stop namin. Alam niyo, sobrang nakaka-enjoy talagang bumiyahe dito sa Ilocos dahil sa magagandang view. Ito nga at nakikita na din namin yung mga windmills. Si Holly naman, ayan, alive na at nandun nga siya sa upuan nila Ninang Mean, nangungulit. O, alam niyo na ba ang next na pinuntahan namin?
Kapurpurawan Rock Formation, let's go! Dito sa next destination natin mga mare, walang bayad sa mga entrance fee. Grabe nga, sobrang ganda din ng view dito. Ito nga rin ang napansin ko sa Ilocos, puro dagat ang mga pasyalan. Pwede din pala kayong sumakay ng kabayo dito para makapag-ikot. At ayan si Holly, nakatingin na nga dun sa kabayo at parang gusto na niyang lapitan. Naglakad na rin pala kami papunta dun sa mga rock formation. Grabe mga mare, wala na naman ako masasabi dito kundi ang ganda talaga. Sabi nga din ni Dada, tignan ko daw yung nasa likod ko na view. Syempre, ipapakita ko na din sa inyo mga mare, o tignan nyo naman parang nasa movie. Alam nyo ba yung palabas na Trolls, yung malaking bato siya? Nai-imagine ko nga na parang ganito din yung pinag-shootingan nila. Nakaka-enjoy nga din maglakad-lakad dito dahil bukod sa masarap ang simoy ng hangin, maganda rin yung mga view. Kahit tirik nga din ang araw hindi mainit. Ewan ko, baka December lang ngayon. Pero pag summer, naku, super init siguro dito. Tignan nyo naman, gandang-ganda nga rin ako sa kuha ko dito kasi parang nasa postcard sila Dada and Holly. Syempre, support natin yung mga local dito, mga mare. Ayan, may bayad nga na 5 piso para makapagpa-picture dito sa maliit na windmill. After nun, umakyat na din pala kami at ayan si friend super sipag humakbang. Next naman na pinuntahan namin dito sa Banggi Windmills. Alam nyo mga mare, nakakita na din ako ng malalaking windmill sa may Pililla Rizal. Pero iba pa din yung makita mo yung original dito sa Ilocos. Sobrang lakas nga ng hangin at sobrang lakas ng alon sa dagat. May nadaanan nga rin kaming karinderya kaya kumain na rin kami dito. Hindi ko nga lang siya marerecommend mga mare kasi medyo pricey siya. Next stop namin dito sa Pagudpud, let's go! Yun nga lang umuulan dito sa Patapat Bridge. Kaya ayan, hindi na kami bumaba kasi may mga kasama kaming baby. Sayang nga kasi isa din to sa mga magagandang spot dito sa Ilocos. Pero okay lang, kaya dumiretso na lang kami dun sa tutuluyan namin. Gabi na nga rin nung nakarating kami dito, kaya ito, December 31 na to mga mare. Medyo hindi nga maganda ang panahon. Bale, ito pala yung Marites Homestay Restaurant. Katapat nga lang din nila yung dagat, kaya kung gusto nyo maligo, malapit lang yung lalakarin nyo. Nakakatawa nga rin kasi ang daming mga hugot dito na mababasa nyo. 400 pesos ang binayaran namin kada tao, tapos may free breakfast na kayo. 2 room din yung na-rent namin, tapos ganito naman yung itsura niya. May 2 bed, yung isa double deck. Yung isang room nga mas malaki pa kasi mas madami sila daw natutulog. Syempre kahit masama nga ang panahon, for the dagat pa rin ang mga first song. Si Holly nga papalapit pa lang sa dagat nanginginig na sa lamig. Kaya ayan, sabi namin ni Dada wag nang paliguin. Pero si friend Monri, tignan nyo naman, grabe, super enjoy niya yung dagat. Bumalik nga rin ako sa kwarto namin para kunan ng balabal si Holly at tignan nyo naman, inaantok na ang first song. Hanggang tingin na lang muna kasi hindi siya makaligo. Etong si friend nga sobrang tibay sa lamig. Tignan nyo naman naglalaro pa. Ang ganda nga dito mga mare kasi hindi naman masyadong Pinoy yung mga buhangin pero kulay puti. Tinignan ko nga rin sa map ito, nasa gilid na rin pala kami ng Pilipinas. Ang sarap nga sana ding maligo pero grabe talaga yung alon at lakas ng hangin. Nung medyo nakaka-move on na nga si Holly sa lamig, eto at pinaglakad namin siya dito sa buhangin. Pero hindi ko pa rin siya pinaligo mga mare kasi ako nga lamig na lamig. Paano pa kaya siya? Tignan nyo naman, gusto na nga lumapit sa dagat. Nakakatawa nga si Dada kasi ang bilis niya, naiangat niya kagad si Holly bago mabasa. Syempre para naman maka-enjoy si Dada, kinuha ko na si Holly sa kanya at ayan, nagtampisaw na rin siya sa dagat. Kasama din pala nila si Ate Sophie maligo, o diba ang titibay sa lamig? Pauso nga si Dada kasi tinatalunan niya yung alon. 9:30 na din pala kami umalis dito sa pinag-stayhan namin. Ayan, at medyo mainit na nga at hindi nagaanong malamig. Syempre hindi pa dito matatapos ang adventure natin. Meron pa tayong isa pang pupuntahan. Last day na namin dito sa Ilocos. Pero syempre, bago umuwi, pumasyal muna kami ulit. Papunta pala kami ng vegan at ito, nadaanan nga ulit namin yung San Agustin Church. Ito at may nadaanan nga rin kami nagtitinda ng sibuyas at bawang. Meron din sukang Ilocos na napakasarap. At say hi nga daw kay Ate Sophie. Si Holly naman, busy lang siyang kumain ng nips. Dito nga ang first stop namin sa Hidden Garden para kumain naman ng lunch. Ang ganda nga rin dito mga mare kasi hindi lang mga halaman yung makikita nyo. May mga lumang gamit din at kung ano-ano pa. Medyo malaki nga din yung area dahil marami pa kayong iikutan. Tapos tignan nyo naman yung CR nila, may waiting area pa Syempre hindi na ako nagpahuli, pinasok ko na din yung loob. Ito nga ang nakakagulat mga mare dahil open area siya, meron lang salamin na nakaharang. At ayan, habang nag-CR ka, meron nakasilip sa'yo, naka-face mask pa. Naloka talaga ako dyan. May bayad din pala dito pero 10 piso lang. Ito at may visitors area pa na pwede kayo mag-relax-relax. Ganda nga niya mga mare kasi para siyang lumang bahay. Magaganda din yung spot na pang picture-picture, ganun. Bali dito pala kami kumain sa may Lilong and Lilang restaurant. Habang waiting nga kami sa food, ayan si Holly, busy siya sa water book niya. Si Baby Zaki naman, ayan tuwang-tuwa kasi kinakausap siya ng lolo niya. Napaka-cute, ang sarap ng tawa Hindi ko na na-videohan yung mga pagkain mga mare, pero ang cute dito kasi nakalagay siya sa mga maliliit na kaldero at kawali. Masarap din naman yung food nila in fairness. After nga namin kumain, ito at nag-ikot-ikot pa ulit kami. Nagtitinda rin pala sila ng halaman dito, naku perfecto sa mga plantita. May mga bonsai nga din na super gaganda talaga. Meron nga silang cafe dito para sa mga coffee lover, tapos meron din silang bar para
para sa mga gusto mag-inuman. Si Nanay Norms naman, eto, nagpa-picture siya ulit sa magagandang Bougainvillea. Napagod na nga daw si Holly mag-ikot-ikot, kaya ito, nagpahinga na sila ni Ate Sophie. After nga namin sa Hidden Garden, pumunta naman kami dito sa Baluarte. Super excited nga kami makakita ng animals yung mga bagets. Yun nga lang, cut off na sila. Sayang nga, hindi kami nakapasok. Kaya nagpicture na lang kami dito sa labas para naman may remembrance. Alam niyo sa Manila Zoo, ilang beses din kami pumunta pero laging sarado. Hanggang dito ba naman sa Ilocos? Char! Kaya ito, bumili na lang tayo ng mangga. 20 pesos lang to mga mare. Sobrang sarap ng bagoong ni Kuya. Syempre, hindi na rin kami nagpahuli. Pumunta na rin kami dito sa sikat na Kalye Crisologo. Sarado na nga din yung mga ibang tindahan dito kasi nga 31 na at magbabagong taon na. Si Dada naman, gusto rin niyang bumili ng longganisa para pampasalubong. Ito din pala, madaming mabibiling pampasalubong at saka mga pang souvenir. Ang cute nga ng ref magnet o bayong. Pwede nga rin kayo sumakay sa kalesa na 200 pesos kada 4 na tao. Ito nga si Holly, ayan o, feel na feel niya maglakad dito. Meanwhile, si friend naman, ayan, busy magwali, super cute. Aba naman, hanggang vegan, nagwawalis ka be. Medyo mainit nga din dito, kaya ayan, for the ice cream muna ang mga person na treat ni Tito Maki. Meron nga ding nabili na laruan si friend, pero si Holly natatakot sa mga tumutunog at gumagalaw na laruan. Kaya ayan, siya na lang daw muna ang magwawalis. Masarap nga din daw ang bibingka dito sa may Marcias, kaya lang wala na rin kami naabutan, kaya dito na lang kami sa kabila bumili. Thompson's Royal Bibingka yung pangalan niya mga mare, tapos super sarap din. Tignan niyo naman yung ulap dito mga mare, grabe, super ganda. 6 PM na nga rin kami nakaalis ng vegan at ang estimated uwi namin is mga 1 AM. Naglolokohan nga kami kasi nagtatanong sila kung aabot ba kami ng New Year. Sabi nila is 11:59 makakauwi na tayo. Sa mga oras na nga to, itinanggap na namin na sa kalsada kami mag-New Year ngayon 2023. Tignan niyo naman mga mare, wala na nga bumabiyahe ng mga sasakyan. Meron lang pero hindi na lumalagpas sa 10 o yung nakikita namin. Eto at ilang minuto na nga lang bago mag alas 12, nakikita na namin yung Philippine Arena. Malapit na nga kami sa bahay at umaasang aabot pa din kami. Hindi ko nga makakalimutan tong experience na to. Ito na kami sa street namin mga mare pero hindi pa kami makababa ng sasakyan. Alas 12, sakto na dito na kami. Stranded tayo dito. Na-stranded lang kasi nagpapaputok na yung mga people. Diyan pa sa... O, diba katulad yan, meron nagsindi ng fountain. Ilang hakbang na lang talaga mga mare, nasa bahay na kami, dito lang kami natagalan. Eto, pagbaba nga ng sasakyan, binuksan kagad ni Dada yung mga ilaw ng bahay at nagpaingay siya. Si Holly super muryot na, inaantok na kasi yan. 5 minutes pa nga lang din na nakakalipas, kaya ayan, sabi ko rin kay Dada, paingayin niya si Miyay. Syempre, sinuot na rin namin yung pangmalakasan na New Year outfit namin. Char! Dahil hindi nga kami nakapaghanda, pumunta na lang kami sa bahay ni Ninang Tin. Sakto din kasi mga mare na January 1 ang birthday niya. Kaya nga, super galing talaga ng driver namin dahil nakaabot kami na mag New Year dito sa bahay. Happy New Year everyone! Late upload na to pero gusto ko mag-thank you sa mga nakasama namin dito sa Ilocos. Meron na naman kaming na-check sa bucket list namin. O siya, until next time!